Una sa ating mga balita, binusisi ng Senate Committee on Local Government ang fiscal autonomy ng itatatag na Bangsamoro Region. Pinalaki ito sa pagpapatuloy ng naging pagdinig hinggil sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Kabilang nga sa mga usaping binusisi ang pagkukunan ng pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Bangsamoro Region. Nilinaw din sa pagdinig ang Intergovernmental Fiscal Policy Board. Narito ang ulat. Sa sesyon ng Kongreso sa Huwebes, muling nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Local Government sa Senate Bill No. 2408 o Panukalang Bangsamoro Basic Law. Dito, binusisi ang fiscal autonomy ng Bangsamoro, partikular na ang block grant at Intergovernmental Fiscal Policy Board. Nais kasing klaruhin ng tagapangulo ng komite na si Senador Bongbong Marcos ang implementasyon ng block grant o pagkukunan ng pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Bangsamoro, gayon din ang magiging tungkulin at mga mamumuno sa bubuuing Intergovernmental Fiscal Policy Board. Nababahala kasi ang mambabata sa ideya na sa loob pa ng taon bago maaaring ma-review kung paano ipinatupad ang block grant, gayong batay sa panukalang BBL, 75 bilyong piso ang isinusulong na budget para sa unang 10 taon ng Bangsamoro, kung saan 37 bilyong piso ang magiging alokasyon sa rehiyon para sa unang taon ng pagkakatatag nito. Sa ngalan daw kasi ng check and balance, sinabi ni Marcos na kailangan umanong ma-review ang block grant nang hindi bababa sa 2 beses kada taon kasabay ng kanilang pagsusuri sa pambansang budget. Pero ayon kay Professor Miriam Coronel Ferrer, ang GPHP's panel chairperson, prerogative naman daw ng Kongreso na i-review ang block man nila nais. Nilinaw rin niya na ang ilang pondong ibibigay sa Bangsamoro kada taon ay hindi naman budget para sa taon lamang iyon. Nilinaw rin ni Ferrer ang papel ng pinagdedebatehang Intergovernmental Fiscal Policy Board. Ayon sa kanya, tungkulin ng naturang board na magrekomenda ng mga kaukulang fiscal policy adjustments sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsusuri sa taxing powers, tax base at rates ng Bangsamoro government, wealth sharing arrangements at sources of revenues para matugunan ang mga pangangailangan pangkaunlaran ng rehiyon, gaya ng pagkakaroon ng programang pang-edukasyon, pangkalusugan at pangkalikasan. Ngunit tanong ni sino-sino ang mga responsable sa pagpapatupad ng mga ito? Ang pambansang pamahalaan ba o ang Bangsamoro? Ayon kay Ferrer, Bangsamoro magiging responsable sa bisa ng devolved power mula sa pambansang pamahalaan. Kaugnay nito, pinagsusumite ni Senador Ralph Recto si Ferrer ng listahan ng mga responsibilidad ng Bangsamoro government pagdating sa pagtugon sa kahirapan, edukasyon, infrastruktura at iba pa. Samantala, inaasahan na kasunod ng huling pagdinig ay susulat si Marcos ng substitute bill na alinsunod sa saligang batas. Kanyang isusumite ito sa ika-27 ng Hulyo, ang unang araw ng pagbabalik sesyon ng Kongreso at huling Aquino. Suportado naman ito ni Senate President Franklin Drilon. Anya, karapatan ni Marcos na pag-aralan ng maigi ang batas. Ang mahalaga, maipapasa ang panukalang BBL bago sana matapos ang taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.